May mga alagang Shih Tzu lumahok sa The Ultimate Shih Tzu Seminar. At dito po tinuruan ang may-ari ng mga cute na aso ng proper grooming at iba pang mga paghahanda para po sa isang dog show. Narito ang report ni Sirian Aguho. May naglilikot. Meron naman todo posing. At merong chill lang. Kabilang ang mga ito sa mga Shih Tzu na isinama ng mga amo sa The Ultimate Shih Tzu Seminar. Tinuruan ng proper grooming, tamang pagpapakain at nutrisyon, paghahanda para sa dog show, at pag-aaral sa tamang paggalaw o locomotion ng mga aso. How much will it cost per month to maintain a Shih Tzu? Maintenance including food, you mean? 50 pesos a day. At kung show type Shih Tzu, Double the price. sa mga nag-aalaga o balak mag-alaga ng Shih Tzu, tandaan, i-brush ang balahibo nito 1 o 2 beses kada araw. Paliguan minsan sa 1 linggo gamit ang magandang uri ng dog shampoo. Hanggang 20,000 pesos ang benta ng regular type na Shih Tzu. 50,000 pesos naman ang show type. Pero bago bumili, mag-research muna tungkol sa mga Shih Tzu at kanilang mga pangangailangan. Maghanap ng mapagkakatiwalaang breeder na magtuturo ng tamang pag-aalaga at siguraduhin handang maglaan ng oras para sa alaga. Shih Tzu, wala. Na-inspire ako kasi masarap siyang suklayan. Very sweet yung face, saka very friendly yung breed. Bukod sa small breed siya, madaling i-maintain at saka pwede siya sa indoor. Andal, Cecilia. 800 swimmers nagkarera sa Seaway na naghahati sa Asia at Europa o tinatawag na Bosporus. Nagsimula ang karera sa Turkey kung saan inumpisang tahaki ng mga kalahok ang 30 kilometrong layo ng tubig. Taon nang dinaraos ang karera pero ngayong taon na itala ang pinakamaraming kalahok. Ilan po sa kanila sumadya pa sa Istanbul para makasali sa karera. Ang nagawagi nakatawid sa Bosporus sa loob ng 41 minuto at 20 segundo. Lalaki sa Bulgaria, kakaiba ang pagdiriwang ng kanyang ika-44 na kaarawan. Bilang selebrasyon, nagtangka si Rosen Kasabov na mag-base jumping mula sa isang tulay ng 44 na beses. Ang tulay may taas na 52 metro. Yun nga lang dahil sa masungit na panahon, 26 lamang ang nagawa ng birthday celebrant. Kukumpletuhin na lamang daw niya ang natitira pang 18 kapag natapos na ang pag-uulan sa Bulgaria. Sikat na entertainment lawyer na si Robert Shapiro formal na pong kinuhang abogado ni Lindsay Lohan. Pumayag si Shapiro na maging lawyer ng singer-actress sa kondisyong susunod ito sa 90 days jail sentence ito. Sa Martes magsisimula ang jail time ng aktres. Ayon pa sa abogado, malaki ang maitutulong niya kay Lindsay dahil napagdaanan ng kanyang yumaong anak ang pinagdadaanan ngayon ng aktres. Ilan sa mga kliyenteng nahawakan ni Shapiro ay sina O.J. Simpson, Johnny Carson at Christian Brando. Sa ngayon ay naka-check-in na si Lindsay sa isang substance abuse facility sa Amerika. Si Shapiro ang may-ari ng naturang treatment center. Hotel heiress Paris Hilton mariing itinangging na aresto siya sa Corsica, France dahil sa marijuana. Sa ulat ng isang French newspaper, sinabi nitong pasakay na sana ng isang private jet si Paris nang maamoy ng sniffer dog sa kanyang bag ang marijuana. Pero sa tweetlonger.com, ito ang naging pahayag ni Paris. And I quote, "Just to put an end to these rumors, the stories saying I have been arrested are completely false." Unquote. Earlier this month, nang minsan nang nasangkot si Paris sa issue ng marijuana dahil sa South Africa naman. Samantala, ilang Kapuso stars break muna po sa harap ng kamera para makiisa sa school building project ng GMA Kapuso Foundation. Kasama ang 100 empleyado ng Kapuso Network, pinagtulungan nilang itayo ang 2-story building sa Banaba Elementary School sa San Mateo, Rizal. Tumulong sa proyekto ang magkapatid na Maxine at Elmo Magalona, Kule Desma at ilan pang Kapuso stars. Present din si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Mel Tiangco. It's nice to do something new every once in a while. So ito, enjoy naman. And pag iniisip ko na syempre it's for a good cause, mas naiengganyo akong gawin, mas nakaka-motivate. This is going to serve the entire community. Not only that, no? Because it can serve generations after generation, eh.
We are just getting started. More chika coming your way. Samantala, balik tayo kay Igan. Salamat, Luwan. Narito naman lagay ng trapiko. Babalita natin po sa atin ni Lava Juber. Love! Salamat, Igan. Ito na ang ating kakalsadahan ngayong umagang ito ng Lunes. Unahin na po muna natin ang kahabaan. Ano ba ipapakita ng ating cameraman? Kahabaan po ng Legarda, mga kapuso, na sa mga oras na ito, yung mga galing ho ng Quiapo area, ay makikitaan pa rin naman ho natin ng magandang daloy ng trapiko. Maski po ang Minjola rin, ay, well, may konting pagpila na yung mga nanggagaling ng Minjola, patawid po ng Recto, no? Ang Recto naman sa mga oras na ito, medyo may pila na rin pong nararanasan. Pati po ang Legarda, yung pong mga nanggagaling po ng stop and shop area, nagkakaroon na rin po ng konting pila. Pero once po na nag-green na po ang ating traffic light, medyo nagiging maluwag na naman po ang kanilang pagbiyahe. Sa Bonifacio Avenue naman po tayo, Bonifacio Avenue, makikita ho natin ngayon ang pagbagal na ng kaliwang bahaging lane. Makikita ho natin ang mga patungo ng Blooming Treat na medyo hilahod na po sa daloy ng trapiko, pero yung kanan patungo po ng Balintawak ay maayos-ayos. Sa may EDSA Nia Road tayo, mga kapuso naman, ito naman po ang daloy ng Nyay. Okay, so yan na po ang buntot ng mahabang prosesyon ng daloy ng trapiko at bigat ng daloy ng trapiko mula po yan Nia Road. Siyempre, babaybayin po yan hanggang EDSA Kamuning Flyover. At maski po ang ground level ay mabigat na rin po ang daloy ng trapiko. Ibig sabihin po lang yan, ang uluhang bahagi naman nito sa may EDSA Cubao ay hirap na rin pong makalusot ang ating mga motorista. Ang kaliwa naman po patungo ng monumento, walang masyadong problema. Sa may Katipunan Avenue naman po, mga kapuso, may kita ho natin ngayon, mukhang maganda-ganda pa ho ang magkabilang lane. Yung kanan hong yan ay patungo ng Balara at yung patungo ng, tama, yung kaliwang bahagi pala patungo ng Balara at yung kanan ay patungo ng Marikina, ay makikitaan pa naman ho ng maayos pa naman at tuloy-tuloy. Yung U-turn slot po na yan, medyo nagkakaroon ng pagbigat dahil na rin po sa mga ilang universidad dyan sa lugar. Sa Nichols naman po tayo sa South Luzon Expressway, makikita ho natin ngayon, maayos pa rin po at tuloy-tuloy ang magkabilang lane. May kuling tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan muna ang aking update sa ating mga kalsadaan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kalsada, Lava de Ver. Balik sa'yo, Igan. At ang hirit namin mamaya, exclusive karambola ng tatlong sasakyan sa Caloocan. 6 ang sugatan. At temporary ice skating rink sa isang beach, patok sa Australia. Narito na po sina Lynn Connie at Ark.